Gusto mo ba na mag-start ng negosyong ganito? Tara, stay tuned at bibigyan ko kayo ng 4 na tips na kailangan nyo para makapagsimula ng ganitong negosyo. Number 1 is capital. So kailangan natin mamahunan para makabili tayo ng mga supplies at saka makahanap tayo ng pwesto na ating pagrerentahan, or hindi kaya kung meron ka mang bakanting lote para patayuan ang sarili mong negosyo. Kaya kailangan natin ng capital. Kahit anong klaseng negosyo, number 1 talaga is capital. Number 2, location. So maghahanap tayo ng lokasyon na laging dinadaanan ng maraming tao, dinadaanan ng maraming sasakyan, para habang dumadaan ng mga tao, kitang-kita agad nila yung ating tindahan. Huwag tayong humanap ng lokasyon na tago at kakunti ang tao kasi malulugi agad tayo, hindi agad magbo-boom yung ating negosyo. Number 3, kailangan natin mag-search at magbenta ng mga fast-moving products. Ano ba yung mga fast-moving products? Ito yung mga mabibilis i-dispose. Kunyari, for example, sa feeds, Bio 1, Bio 2, Bio 3, kailangan to lagi araw-araw. Halos nakakapagbukas kami ng 2 sako para sa retail. Dito lang sa Bio 1, Bio 2, Bio 3 na to. And then yung mga Fight Master, mga ganyan, Concentrate, Enerton, yung mga magmamanok na yan, laging mabili yung ganitong produkto. Kaya hindi kami nahihirapan na mag-dispose ng ganitong product. And huwag tayo mag-i-stock ng mga product na hindi naman agad na bibili o nauubos kasi sayang. Kasi pagka hindi agad siya nabibili or nauubos, natutulog yung ating puhunan, hindi tayo kumikita. Kaya lagi tayo magsisearch or magtanong-tanong kayo sa mga feed supply or feed store kung ano yung mabenta, kung ano yung mabilis ilabas at i-release na produkto. Pwede naman yun, kumbaga do the math or do the research, ganon. So, and number 4, last is suppliers. So, habang wala pa tayong, for example, habang wala pa tayong suppliers, pwede tayo magtanong-tanong dun sa mga nearest na feed supply na nabibili dito, na pwede nating bilhan dito sa bayan-bayan lang. For example, may mga feed supplier dyan, na feed store na nagbebenta ng wholesale. Kahit dun muna kayo bumili habang wala pa kayong mga suppliers talaga na legit na galing sa mga planta. Kasi kami, nung nag-start kami ng feed supply, sa mga feeds supplier na wholesaler din kami muna kumukuha. Then habang tumatagal siya, merong mga supplier or mga agent na lumalapit na nagbibigay ng mga samples ng produkto hanggang sa makuha natin ito ng mas mababang presyo. Pero temporary, maghanap muna tayo ng mga feed supplier na nagbebenta ng wholesale, na dahil meron naman silang mababang presyo para sa mga wholesaler na gustong bumili at makapagsimula ng maliit na feed supply. Then meron naman dyan na mga maliliit na tindahan na kukunti ang display, pero marami silang mga stock sa likod bahay nila or sa mga bodega. Kaya habang wala pa tayong mga supplier, maghanap muna tayo ng mga pwede nating pagkunan ng ating may bebenta. And sabi ko nga, in time, once na may mapadaan sa inyo ng mga agent or mga feed suppliers na malalaki na galing planta, and that's the time na pwede tayo makipag-tie up sa kanila at makakuha ng mga affordable price na produkto.